rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre mga kumare at kumpare, ayun na nga, kanina nga naghanap na ang Grand Parade para kay Atisa Manalo. Hindi naman natupad yung pangarap ko na maparada siya sa Makati at hindi rin natupad yung pangarap ko na maparada si Atisa sa in front ng Araneta ng Binibining Pilipinas. Pero ang bongga ng parada ni Atisa Manalo. So kung titignan mo, syempre yung kay Michelle D, yung parada niya parang sinakay lang siya doon sa may na simple-simplihan lang. Tapos yung kay tawag dito, yung kay Chelsea Manalo, 'di ba? Ganun din. Pero yung kay Atisa Manalo, ang bongga ng float, o 'di ba? Naka-float talaga ang lola mo. Parang naalala ko tuloy yung pinarada noon si Miriam Kiambao. Yes, naalala ninyo 'yon na si Miriam Kiambao ay pinarada ng Binibining Pilipinas dahil naka-first runner-up siya. Oh, so 'yon. So doon naman sa nagsasabi na, bakit binigyan ng parada? Ano ba naman kayo? Yung top 30 nga binigyan ng parada yung third runner-up pa kaya. Siyempre, bibigyan siya ng bonggang-bongga na parada. O, kamusta naman daw yung eksena ni Atisa Manalo? Siyempre, ang bongga, kanina pumunta pa sila sa City Hall ng Maynila. At ayun nga, 'di ba? Parang bumisita sila doon sa sa office ng mayor ng Maynila. At hindi lang 'yan. Siyempre, nakita natin si Isko Moreno na binigyan niya ng recognition si Atisa Manalo. O, di ba? Ang bongga nun. Tapos, ang ganda ng ayos ni Atisa. Sabing gano'n, mas maganda daw yung damit ni Atisa noong parada more than daw doon sa ginawa niya doon sa coronation. To be honest, I agree. Oo. Ang ganda ng suot ng gown ni Atisa kanina. Ito ay gawa ni Mac Tumang. Na talaga naman sabi ko, ay ang sosyal. Mukhang Reyna talaga. Gusto ko yung may pagganon-ganon dito. Tapos ang ganda ng harapan. At least nagamit ni Atisa to, no? Doon sa Grand Parade niya. At Mac Tumang. Si Mac Tumang talaga ang the best. Charot. So, para kay Atisa Manalo, di ba? So, yon. Ang ganda ng gown. In fairness, kay Atisa, mas maganda yung suot niya kanina. At nagustuhan ko talaga yung kanyang gown na ginamit. Sana yun yung ginamit niya sa Miss Universe. Kung yun yung ginamit niya, parang feeling ko mas bongga. O mas kabog. Parang feeling ko dapat ang pinarada niya yung ginamit niya doon sa Miss Universe. Kasi parang mas maganda to. Ewan ko kung mag-a-agree kayo ha. Kasi ayun yung nakita ko. Ang ganda talaga. At bagay kay Atisa. Aminin natin, di ba? Reynang-reyna yung dating. So, ayun, dinubog syempre si Atisa ng isang katutak na mga Pilipino doon sa MOA Arena kung saan siya pinarada. Ang daming tao. Ito talaga yung masasabi ko na ang galing. Ang galing ng mga Pilipino. Sobrang grabe ha, hindi lang yung katulad nung kay Chelsea na parang sunod-sunod lang yung mga tao. Ito talagang dami talaga As in talagang sinalubong nila si Atisa. Ito at least nakita nila yung ganda ni Atisa. So syempre ganda-gandahan si Atisa, kaway-kaway, ganun-ganon. Ano kaya? Mag-aartista daw ba si Atisa Manalo? So parang feeling ko si Atisa, kung gusto niya mag-artista, dapat noon pa yan no? Parang feeling ko hindi mag-aartista yan. Parang magninegosyo lang, gano'n. So, ayun. So, kung mag-artista siya, gusto ko ang gawin niyang movie, unang-unang movie. Sana ito may mag-offer kay Atisa, ha? Ang unang-una sanang ipagawa nilang movie kay Atisa, ang new version ng babaeng, ano ba to? Yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa, na kung saan ito ay ginawa ni Gloria Diaz, at siya yung first edition noon, ang pinakamagandang hayop pala sa balat ng lupa.
Tapos, sinundan to ni Rufa Gutierrez. Nang nanalo si Rufa Gutierrez ng second runner-up sa Miss World. Kasi talaga si Rufa noon yung nanalo ng second runner-up sa Miss World. Nag-place doon sa Miss World. Aba, daig pa ni Rufa ang nanalo ng Miss World. Oo. So, ganon kabongga. At may paparada din ang Rufa Gutierrez. Tapos, ayun nga, inoffer sa kanya yung ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. So, parang siya yung second na parang ang feeling ko bagay kay Rupa kasi naman sobrang ganda naman talaga ni Rupa Gutierrez, di ba? So, sumunod, ayan na nga. Kung gagawa man ng movie o mag-aartista man si Atisa Manalo, ang gusto kong gawin niya ay ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Kasi naman, sa totoo lang, sobrang ganda talaga ni ate mo. At siya na talaga ang pinakamaganda sa lahat. Oho, so yon, aminin natin yon na grabe. Grabe ang kadyosahan, grabe ang kagandahan, at talagang hindi mo matatawaran. So, yon. So, ako, para sa akin, why not, di ba? Siya yung new version ng pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Pero ang tanong, gusto ba ni Atisa Manalo mag-artista? O, di ba? O, ikaw, kung ikaw mag-aartista si Atisa Manalo, ikaw ang tatanungin ko, anong gusto mong moving gawin niya? Di ba yon? Oho. So, yon. Ako din. Gusto ko yun yung gawin niya. Kasi bagay sa kanya yon. Kasi talaga naman, ang level ng beauty ni Atisa Manalo ay parang si Rupa Gutierrez. Oho. Yung mga nagsasabi na kumalamya naman si Atisa, wala namang ibubuga si Atisa, pero guys, sorry ha. So, pag naaalala ko yung mga komento, kung sino may mga nagko-comment dyan na nanonood ngayon, ay nako, ako na magsasabi sa inyo, mag-sorry na lang kayo. And then, sana matuto kayo next time. Huwag na kayong manghuhusga hanggat hindi pa natatapos yung laban. So, dapat tapusin na muna natin yung laban para bongga, di ba? So, yon. Pero, in fairness, bati-bati na tayo. Wala na mga ganun-ganon. At sana mahal nyo rin si Atisa. At sana, yung mga hindi naniniwala kay Atisa, sana maniwala naman na kayo. At i-follow nyo siya. Ganon. So, gusto nyo pa bang lumaban si Atisa Manalo ng another pang pageant? At kung anong pageant to, i-comment below mo yan. So, meron tayong Miss Supranational. Alam nyo kung magsusupranational si Atisa, baka manalo to, no? So, kasi yung beauty ni Atisa talagang beautiful. And I think, nako, pasok sa banga. Oho, pwede siyang mag-supranational. And then, pwede din siyang mag-Miss World. Sa totoo lang. Siyempre, binibining Pilipinas, hindi na. Kasi nakuha niya na yung Miss International. So, ako kay Atisa, supranational or Miss World. Ganon. Kasi pag nag-Miss World si Atisa, ay bongga. Pero sana wala nang competition sa national pageant. Kumbaga, i-appoint nyo na lang Arnold. At pwede ding sa supranational, wala nang competition, i-appoint na lang. O at least ikaw na lumaban ng Miss, kung si Pauline Amelex nga, nag-first runner-up sa sa supranational, Atisa Manalo to, di winner yan, di ba? Tapos ganda-gandahan pa si Atisa, rina-rinahan pa. Panalo, So, yon. So, parang kung gusto lang ni Atisa siguro, like Michelle di ba? Parang hindi nakakuha ng corona sa international stage. Tapos, ang nanay niya ay Miss International. So, hinihingkayat natin sumali sa Miss Grand. So, para, alam mo yun, kasi pag nag-Miss Grand siya, winner siya. So, parang another title talaga. Pero, hindi ko alam sa mga nangyari ngayon, after na manalo ni Emma Tiglaw, kung gusto pa sumali ng Michelle D. Parang feeling ko hindi na. Ayaw na. Di ba? So, good luck, Philippines. And then, ayun din, sabing gano'n, mag-Miss Grand daw si Atisa. Parang feeling ko, wag naman. Parang hindi bagay kay Atisa ang mag-Miss Grand. So, parang, pwede din naman, grand yung beauty niya Yung beauty niya kasi sobrang ganda talaga So, parang pwede na parang, siguro, kung gusto pa ni Atisa, why not? Pero kayo ang tatanungin ko. So, tingin ba ninyo? Sasali pa ba si Atisa Manalo? Di ba? So, yun. So, syempre, congratulations Philippines. Congratulations kay Atisa Manalo. At congratulations, syempre, sa atin lahat ng bonggang-bongga. Dahil sa nakuha nating tagumpay bilang third runner-up sa Miss Universe. Sabi ng ganon,
a third runner-up is a third runner-up. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, isa din ba kayo sa mga natuwa na ipinarada si Atisa Manalo? So, ano naman masasabi ninyo sa parada na ganap para kay Atisa Manalo? Nabonggahan ba kayo ng bonggang-bongga? Nagustuhan nyo ba yung float? Nagustuhan nyo ba yung gown? Nagustuhan nyo ba yung ayos niya? So, ano guys ang comment ninyo dyan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys! Thank you.